Okay mga bossing, ngayon, so magandang araw na naman po sa atin lahat mga boss. So welcome back na naman po ulit dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, ngayon, so kung makikita nyo yung unit na dumating sa atin, Barako 175 mga bossing, grabe, sunog na sunog. Ayan. So kung ayaw nyo magaya nga ang inyong mga unit sa motor ni bossing mga boss, ayan, so mas maganda mapanood nyo to. Kasi itong issue na to ay napakarami na at siguradong napakarami nakaka-experience ng ganitong problema ng motor ni boss. So yung problema ni bossing is hindi yung pagkasunog, kasi ang unang problema ni bossing ay yung dahil sa pagkaka-overflow ng kanyang unit mga boss. Ayan yung pinakaunang issue ng kanyang unit. So upon interview nga natin kay bossing, so sabi nga niya ay medyo matagal nang nag-overflow ang kanyang unit. Kaso ang problema, nahiram ang kanyang motor at ayun, possible ay hindi napatay yung kanyang gripo at napabayaan bukas ang kanyang gripo, na dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pag-agos ng gasolina dito sa bandang ilalim. So siya na rin naman yung nagkwento kung bakit nasunog, dahil ayun nga, nahiram nga yung unit ay parada sa medyo malapit sa may nagsisilab ng mga damo. So medyo bukid yung bahay nila, so meron nagsusunog ng damo, ng mga tuyong damo, at possible na patuloy yung pagtagas ng gasolina sa ilalim ng ating unit at naamoy nung apoy na silab nung ating customer. Okay, kaya nasunog. So upon checking naman nga natin is wala tayong nakikitang issue at problema sa wiring. Hindi siya grounded kung bakit siya nasunog. So dahil lang talaga doon sa overflow. So ito, ipapakita ko sa inyo mga bossing na talagang overflow yung naging issue ng unit ni bossing. Okay, so ito, try natin. Okay, so check nga natin yung unit at ito testing nga natin yung overflow ng kanyang carburetor. So syempre, bago natin ayusin yung motor, ayusin muna natin kung ano ba talaga yung kanyang mismong pinaka problema ng ating unit. So ang ginawa natin, ayan, nilagyan muna natin siya ng gas at kung makikita nyo ay talagang tuloy-tuloy ang overflow ng ating unit. So ano pa, kapag nakalagay yung tangke at buhay yung ating gripo ng ating gasolina, so talagang tuloy-tuloy yan at possible ay bumaha ng gasolina sa ilalim, dahilan kaya nasunog ang motor ni boss. So ang gagawin muna natin habang bumibili ng wiring harness yung ating customer ay syempre ayusin muna natin kung ano yung talagang problema. So main problem is overflow, so overflow muna yung gagawin natin. At kung ganyan din ang issue at problema ng mga unit nyo mga bossing, ito yung panoodin nyo kung paano natin naayusin at aalisin ang overflow ng inyong mga unit. Okay, so ito yung pinaka valve seater mga bossing. Ito yung isa sa nagiging problema kung bakit nag-overflow. So yung iba ang ginagawa ay pinapalitan lang ng float valve, pero hindi nila napapansin itong part na to, yung pinaka mismong lagayan ng ating float valve, na kung saan ay meron itong o-ring mga bossing. Ayan, so ito tinatanggal ko para maipakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng bago sa luma. So tinanggal na natin yung luma at ito papakita ko sa inyo, ito yung bago. Kung mapapansin nyo, medyo mataba pa yung bago at yung luma naman ay manipis na. Ayan, so anong nangyayari, kahit sarado na at nakataas na yung ating float valve at saka yung ating floater, diyan naman sumisinip sa bandang gilid yung ating gasolina. Okay, so ang gagawin natin dyan, papalitan natin ang buong float valve at saka float valve seater at saka yung kanyang o-ring. Yan tatlong yan mga bossing yung dapat nyong paltan kapag ka nag-overflow ang inyong unit. So dilihensya lang kayo na repair kit, pero mas maganda kung makakakuha kayo ng original na repair kit mga bossing. May nabibili po tayong repair kit na bukod talaga yung float valve. Yung float valve original ay nakakalaga po siguro na sa mga less than 400. Dalawang piraso lang po yun, float valve seater at saka yung float valve. So pagpabalik nyan mga bossing, siguraduhin lang po muna ninyo na malinis yung ating carburetor, kasi baka mamaya ay meron yung mga maliliit na particles sisingit yan mga bossing. So bago natin ikabit, nilagay yung o-ring, lagyan muna natin ng langis para smooth siyang papasok doon sa ating lagay ng ating float valve seater. Ayan, so ganito lang po yung tamang pagkakabit mga bossing. Napakasimple at napakadali lang kung magdi-DIY po kayo. Ayan, so ganyan lang yan mga bossing kung saan naman po yan papasok, lalo na kung may langis yung inyong o-ring. At pagkatapos yan mga bossing, syempre ilagay na po natin yung ating lock ng ating float valve seater para hindi po siya bumaba. So siguraduhin lang po natin mahigpit dyan, dahil meron nagkataon sa atin dati hindi nila nahigpitan. So anong nangyari,
nagpatak at saka yun, lumuwag yung kanyang valve seeker. So ito pa yung isa mga boss, yung mismong valves natin. Kaya kung mapapansin nyo, may tama yung bandang dulo ng ating luma. Isa pa yan sa nagiging dalhan kung bakit tumatagas ang gasolina. Doon sa part na yan na mga bossing ay doon sumisinip yung gasolina kahit nakataas na itong ating mismong float valve. Okay, so kabit na natin yung ating bagong float valve dito sa ating floater. So ganito lang po siya mga bossing kung paano siya ikabit. Panoodin lang po ninyo at sundan po ninyo ang ating video kung paano siya ikabit para hindi po tayo nagkakamali kung sakaling kayo po ay magdi-DIY. Ayan, so ikabit lang po natin yung ating pinaka shafting ng ating floater at ganyan lang po siya. So kapag ka local mga bossing, nagkakaroon tayo ng adjustment. Ito yung pag-check at pag-adjust ng ating floater. Mga bossing, dapat kalahati pa lang nung sarado ng floater ay nakagitna na yung ating mismong floater. Ayan, di ba? So konti pa lang yung itinataas ng ating floater ay sarado na. So ibig sabihin, pag nilagyan natin ng gasolina yan, konting galaw pa lang ng floater is puno na. So ibig sabihin, konti lang yung papasok na gasolina. So ang ginawa natin ay binaba natin ng konti, pinantay natin, binalik natin sa standard kasi possible ito ay na-adjust na nga dahil sa overflow. Kaso wala, pagka may tama na nga yung floater at saka yung ating float valve seater at saka yung ating float valve, kahit anong gawin po natin dyan, overflow po talaga yan. Kung kailangan lang talaga is palitan para mawala talaga yung kanyang overflow. Okay, so tamang pag-adjust lang para makuha natin yung laman ng ating mismong baso ay maka 3/4 man lang. Okay, so dito kailangan nakagitna yung ating floater. Okay, just sa part na yan, medyo okay na yan. Kapag ganyan, adjust lang po natin sa pinakamagandang timing. Kung medyo nahihirapan kayo, mas maganda takluban nyo muna, then saka nyo isaksak yung hose para malaman nyo kung gaano karami yung nalalaman na gasolina ng ating baso. So okay na, na-adjust na natin ng tama. Then ito, dumating na nga sa atin yung ating bagong harness. At ito yung luma nating harness mga bossing. Tatanggalin natin, papalitan natin ito ng bago. Okay, so hindi na tayo nag-repair kasi napakatagal yan. At possible ay magkaroon na ng problema kung hindi natin papalitan. Ito na yung bago mga bossing. Buti na lang at merong nakuha yung ating customer. Bago talaga to, original pa ng kasa mga boss. Okay, so kabit na natin to para mag-testing na natin. Tinakabit na rin natin yung ating carburetor at yan, tinecheck natin kung nag-overflow pa rin. Okay, so naka-reserve, wala, kakunti pa yung laman ng ating tank pero all goods at hindi na nag-overflow yung ating unit. So check na lang natin dito is nakikabit na naman natin yung harness at saka yung carburetor. Check na lang natin dito is kung umaandar. So tingnan natin kung maayos na yung unit ni bossing. Ay, tostado.